Live mula sa TV5 Media Center Reliance. Kasama ang buong puwersa ng News 5. Ito ang 28th KBP Golden Dove Awards at 13th Makatao Awards Best TV Newscast. Frontline Pilipinas. Maraming probinsya sa Luzon, lubog pa rin sa baha bunsod ng habagat. Paglikas sa mga residenteng naipit sa baha sa Batangas, eksklusibong sinamahan ng News 5. Pati ang kabilyang ito sa Caloocan, hindi nakaligtas sa pagtaas ng tubig. Imahe ng Poong Nazareno, inilikas mula sa rumaragasang baha. Bukod sa habagat, low pressure area sa silangan ng Luzon, naging ganap ng bagyong Neneng. Hanggang kailan kaya magiging maulan? News 5 Exclusive. Sa kasagsagan ng malakas na ulan, isang rider ang tinambangan sa labas ng paaralan sa Taguig. Pagtakas ng gunman, sabon sa CCTV. Birthday post ng First Lady, pinutak din ng batikos dahil insensitive raw sa mga binaha. To the rescue naman sa kanya ang Malacanang. Extension ng medical leave ni Senator Loren Legarda, kahina-hinala na ayon sa ombudsman. Posible nga bang nag-a-apply na ng asylum sa France ang mag-ina? Eto na nga. Balikan natin ang mga humakot ng parangal sa Cinemalaya 2026. Okwang at Ruby Ruiz, parehong waging Best Actress. Sa kasagsagan ng malakas na ulan sa Taguig, isang rider ang tinambangan. Nangyari ang pamamaril sa labas lang ng isang paaralan. Nasa frontline na balitang iyan si News 5 Mr. Exclusive, Gary De Leon. Malakas ang ulan nang tumumba sa kalsada ang isang dugoang motorcycle rider sa Pulong Candy Road sa Taguig nitong Lunes ng umaga. May mga tama ng bala ang biktimang si alias Makmak. Isinugod siya sa ospital pero namatay kinalaunan. Hindi nakunan sa CCTV ang mismong pamamaril na nangyari sa labas ng isang paaralan. Pero nakita ang pagtakas ng tinuturong gunman na nakasuot ang uniforme ng motor taxi app. Mabuti na lamang daw at nagdeklara ang Taguig na walang pasok sa paaralan ng mga oras na yon. Kung nagkataon daw, maraming estudyante ang maaring tamaan ng bala. Isang lalaki nga na nakatayo sa gate ng eskwelahan ang nasugatan sa mukha matapos na madaptisan ng bala. Sa paunang investigasyon, inabangan daw ng suspect si alias Makmak. Ito pong biktima ay lumabas para lang mag-asikaso ng kanilang tindahan. Ganong oras, habang siya ay sakay ng kanyang motorsiklo at bumabagta sa kahabaan ng Pulong Candy, ay may nakaabang na isang gunman. Inaalam naman kung konektado ang krimen sa hiwalay na kaso ng pamamaril kung saan nasa yung kaibigan ni Makmak. Lumalabas sa investigasyon na itong nasabing biktima natin ay ito ay isang buwan daw na medyo nagtago. Lumalabas dito yung kanyang mga kaibigan na ngayon ay napaslang na ng mga nakaraang shooting namin ay ang involvement nito ay ang motibo ay illegal na drugs. May person of interest na mga otoridad. Nagbabalita mula sa frontline, Gary De Leon, News 5. Nasawi ang dalawang estudyante, kabilang na ang gunman sa pamamaril sa loob ng isang pribadong paaralan sa Zamboanga City. Sa inilabas na pahayag ng Department of Education, lubos daw silang nababahala sa insidenteng nangyari kaninang umaga. Handa raw ang DepEd at ang paaralan na tumulong sa mga apektadong estudyante, pamilya, school personnel at mga otoridad. Nakikipagtulungan na raw ang ahensya para magbigay ng psychological first aid at psychosocial support sa mga apektado ng pamamaril. Pakiusap ng DepEd sa publiko, iwasan ang pagkakalat ng hindi verified na information at huwag mag-share ng videos at detalye ng insidente, lalo't mga menor de edad ang sangkot. At kaugnay ng balitang yan, narito po ang posisyon ng News 5 at One News kaugnay ng insidente sa isang paaralan sa Zamboanga. Kami po sa News 5 at One News ay naniniwalang dapat itrato ang mass shooting katulad ng suicide.
Itinuturing ng World Health Organization ang suicide bilang isang social concern dahil ang pagbabalita ng ganitong karahasan ay maaaring gayahin ng iba. Bilang isang responsableng media organization, kami po ay naniniwalang hindi dapat bigyan ng detalyado at paulit-ulit na pag-uulat ang ganitong pag-atake. Hinihikayat po namin ang aming mga kasamahan sa media na maging maingat din sa pagbabalita. Nananawagan din ang News 5 at One News sa mga otoridad na magsagawa ng malalim na investigasyon, bigyan ng hustisya ang mga biktima at gumawa ng mga hakbang para hindi na maulit ang ganitong trahedya. Isolated na ang ilang barangay sa Batangas dahil sa walang tigil na ulang dala ng habagat. Bahira pa naman ang pagsagip sa ilang residente. Live mula sa Batangas, nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Gio, kumusta na ang lagay ng panahon dyan? Julius, bumuhos na naman ang malakas na ulan kani-kanina lang sa Batangas. At dahil sa patuloy na ulan, kinailangang i-rescue ang ilang residente sa mga isolated barangay dito sa bayan ng Lian kung saan ang News 5. Pasado, alas 2 ng hapon kanina, bumiyahe patungo sa liblib na sitio Bagbag sa Barangay Prenza ang rescue team ng Lian MDRRMO, katuwang ang Coast Guard at BFP. Kasama ang News 5, rumesponde sila sa isang tawag para ilikas ang ilang residenteng stranded sa baha. Mistulang ilog na ang dating malawak na palayan na nalubog sa tubig dahil sa walang tigil na ulan. Pero walang pangamba na sinuong yan ng emergency responders. Oras ang kalaban ng mga rescuer para ilikas ang mga residente bago pa abutan ng dilim. Ramdam ang takot sa ilang bakwit na naunang ilikas. Ay, ayan po, kita nyo po, hanggang dibdib na. Oh. Kaya po kailangan taga-rescue at may mga bata na kailangan mailabas. Hindi po sila nakalabas dahil bigla ng pasok ng tubig. Oh. Kaya nahingi po kami ng tulong. Ang lalaking ito, bit-bit ang 3 anak na pawang maliliit pa. Hanggang tuhod daw ang tubig sa loob ng kanilang bahay. Kabado siya dahil naiwan pa ang kanyang misis na 5 buwan daw buntis. Kaya binalikan pa niya ang asawa para ilipat sa evacuation center. Sobrang hirap pa, lubog po. Tapos may nabungkag pa po doon sa malapit po sa bahay namin, yung natibag pong ganito, na muralya. Ngayon po, maghahapon, maggagabi po, mahirap pong kumilos ng gabay. Matapos ang mahigit 2 oras na paghihintay nang muli naming masilayan ang mga rescuer. Pero sa mga oras na ito, kasama na nila ang kanilang mga pakay. 3 senior citizen, kabilang ang isang recovering stroke patient ang kanilang ni-rescue mula sa mga bahay nila na nalubog sa baha. Kwento ng mga rescuer, pahirapan ang paglikas sa mga matatanda. May ilang residente pa umano na pinilit manatili sa kanilang mga bahay. Siguro yung dinaanan namin, may tubig na hanggang bewang, tapos pilapil So taniman ng mga palay, so uneven yung mga dadaanan, kaya medyo mahirap. So silang 3 lang yung naninirahan talaga doon. Isolated yung kanilang tinitirahan. At dito na nga dinala sa Prenza Elementary School ang 3 senior citizen na inilikas mula sa liblib na sitio Bagbag. Isa itong Prenza Elementary School sa 11 evacuation centers dito sa bayan ng Lian. Ayon sa Lian LGU, as of 12 noon ay nasa o halos 100 na household o pamilya na ang inilikas mula sa kani-kanilang mga bahay dahil sa pagbaha. Katumbas yan ng higit 300 pamilya gaya ng makikita nyo dito sa likuran ko na ngayon ay sharing kumbaga dito sa classroom na po na ito. Kasama po dyan yung mga bata, mga kababaihan at mga senior citizen. Julius, balik sa'yo. Maraming salamat, Gio Robles. Halos 500 residente ang inilikas sa Dinalupihan, Bataan dahil sa baha. Sa bayan naman ng Hermosa, nangangamba ang mga residente na posibleng kontaminasyon sa inuming tubig.
Live mula sa Dinalupihan, Bataan, nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Mon, gaano pa kataas ang baha dyan? Nako Cheryl, mga kapatid, nananatiling lubog pa rin sa baha ang maraming barangay dito sa ilang bayan ng Bataan. Partikular, una sa bayan ng Dinalupian kung saan kami naroon ngayon at pangalawa sa katabing bayan nito na Hermosa. Talagang abot pa rin hanggang bewang o halos hanggang dibdib o hindi bababa sa 5 talampakan yung taas ng tubig. Ang problema habang tumatagal daw na nakababad sa baha ang mga bahay dito, kakaba-kaba ang mga residente sa posibleng kontaminasyon na ng kanilang tubig na lumalabas sa kanilang mga gripo. Sa drone video ng News 5, mala Water World pa rin ang itsura ng Barangay Almacen dyan sa bayan ng Hermosa, Bataan. Lubog kasi sa baha ang halos lahat ng mga bahay dito dahil sa malakas na ulan nitong nagdaang mga araw dala ng habagat. Ang mga kalsada hindi na makita dahil balot pa rin ng tubig. Kahit ang paaralan sa lugar, hindi nakaligtas sa matinding baha. Ganon din ang mga palayan na nagmistula ng ang dagat matapos mababad sa mataas na tubig. Pinuntahan ng aming team yung mismong ground zero ng baha o yung pinakamalalim na portion gamit ang bangka. Ito na lang kasi ang tanging transport na magagamit sa kanila dahil sa taas nga ng tubig. Kahit saan ka lumingon, puro tubig ang matatanaw. Aabot pa rin hanggang bewang at dibdib ang baha o nasa halos 5 talampakan ng lalim. Kapansin-pansin din na malakas yung current o ragasa ng baha. Dumidiretso kasi ito sa katabing ilog na siyang dahilan ng pagbaha tuwing umaapaw. Bukod sa baha, problemado rin ngayon ng barangay ang supply ng malinis na tubig. Pakinggan natin ang pahayag ng ilan nating kapatid. Ang tubig namin pagka ganitong panahon na, may water system kami. Kaya lang lumulubog na. Kaya medyo nakakokontaminado na yung tubig namin. Para po sigurado sa kalusugan ng pamilya, sa mga bata. Natatakot kami inumin yung tubig sa gripo, baka may butas. So, may daloy na ibang likido sa tubig. Kaya bumibili kami ng tubig. Samantala dito naman sa bayan ng Dinalupihan, maraming barangay pa nga rin ang lubog sa tubig. Gaya na lamang ng isang eskwelahan na baha pa sa pinakadaanan papasok. Kagabi, isang residente rin ang kinakay ng stretcher. Kagagaling lang daw kasi nito sa operasyon, kaya nagtulong-tulong na ang mga uniform personnel sa pagbuhat dito. Sa huling tala ng Dinalupian LGU, nasa 500 pamilya o halos 2,000 individual ang kinilangang ilikas sa kasagsagan ng malakas na ulan at mataas na baha. Ayon naman sa Dinalupian MDRRMO, lahat ng 46 na barangay sa bayan naapektuhan ng pagbaha dahil sa malakas na ulan. Huli raw nila itong naranasan noon pang 2014. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. Matagal na po yung ulan, parang naano na po yung lupa, sawa na sa tubig. Kaya matagal mag-subsided po yung tubig ngayon. Nanggagaling po yung tubig sa bundok. Kaya po kung mapapansin nyo, kulay brown po yung tubig. Cheryl, sa mga oras na ito, biglang lumalakas na naman yung buhos na ulan dito sa lugar. Malayo sa sitwasyon ngayong araw na halos buong araw hindi talaga umulan dito sa malaking bahagi ng Bataan. Kaya kung makikita ninyo dito sa gilid ko, yung marka ng tubig talagang kapansin-pansin na bumaba na hanggang tuhod o halos hanggang bewang pa nga ito sa ibang lugar. Pero malaki-laki na rin yung isinubside niyan. Ang problema, kapag ganitong umuulan na naman, posibleng tumaas na naman daw ang tubig kapag malakas na naman ang buhos na yan at posibleng tumagal na naman daw ng 4 hanggang 1 linggo. 4 na araw hanggang 1 linggo bago tuluyang humupa itong baha sa maraming barangay dito sa bayan ng Dinalupihan. Cheryl. Maraming salamat, Mon Gualvez. Balsang gawa sa kawayan at galon at kolong-kolong. Yan ang gamit ngayon ng mga residente sa ilang bayan sa Pampanga na lubog pa rin sa baha. Live mula sa Macabebe, Pampanga. Nasa frontline na balitang yan si Dave Abuel. Dave, kumusta na ang panahon dyan at maulan pa ba kaya nanatiling baha dyan?
Julius, sa kabila ng saglit na pagsilip ng haring araw kaninang tanghali at mga panaka-naka na lang na ambon, lubog pa rin sa baha ang ilang bayan dito sa Pampanga gaya ng Makabebe at Apalit dahil sa mga nakaraang malalakas na pag-ulan dulot ng habagat. Mga balsa at bangka na ang mas madalas makita sa kalsada sa Barangay San Vicente sa Apalit, Pampanga. Ilang linggo na kasi silang lubog sa baha. Kaya ang mga residente, magbabayad na lang daw ng 50 pesos sa balsa kaysa mabasa sa abot bewang na baha ang kanilang mga pinamili. Si Jaline Aquino, todo ingat sa cake para sa birthday ng anak bukas. Sinamantala niyang bumili na ngayon habang hindi pa gaanong masama ang panahon. Mahirap pero wala kang magagawa kundi maging resilient ko, no? May iba naman na sa mas mataas na klase ng kolong-kolong na sumakay para makatawid sa baha. Habang ang mga e-bike ipinarada muna sa mas mataas na lugar. Ang tindahan ng pagkain namang ito naglagay na ng takip na plywood. Para yung putik hindi po papasok sa loob. Yung kumbaga sibol na lang yung papasok para malinaw yung tubig. Dahil mataas ang tubig patawid ng Apalit papunta ng Makabebe, punuan ang mga dumaraang libreng sakay. Maging kami naghintay ng ilang oras. Sa taas nga ng tubig baha sa Apalit, kinailangan na naming sumakay ng truck tulad nito para lang marating yung bayan ng Makabebe. Hindi na raw kasi kakayanin ng mga sasakyan yung taas ng tubig baha sa lugar. Maging yung mga kinausap naming nagmamaneho ng kolong-kolong, tinanggihan na rin kami. Pagdating sa bayan ng Makabebe, kumpulan ang mga bangkero na nag-aabang ng mga pasahero. Ang ilang residente may panawagan sa mga kinauukulan. Yung mabigyan lang ng daan yung daloy ng tubig kung saan yung tamang daan talaga. Kasi una-una po, pwede siyang bumaha. Halimbawa, lalagyan siya ng kanal, yung opening ng mga kanal. Kasi yun, doon dumadaan yung mga tubig. At least mabilis lang siya bumaba. Napataas ko na ito ha. Napataas ko na. Ngayon, inabot pa rin. Sa mga nanunungkulan, dapat bigyan ng atensyon ito. Kanina, dumating sa Makabebe, Pampanga si DSWD Secretary Rex Gatchalian para makipagpulong sa mga opisyal ng bayan at probinsya ng Pampanga. Nag-request ang mga opisyal ng additional food assistance na agad naman daw tutugunan ng mga pre-positioned food packs sa Region 3. Pag-uusapan din daw ang posibilidad ng cash assistance para sa mga residenteng naapektuhan ng baha ang kabuhayan. Julius, ayon naman sa gobernadora ng lalawigan ng Pampanga, below sea level raw ang bayan ng Makabebe at Masantol, kaya raw naiipon ang baha. Ilang taon na ring walang dredging na posibleng umanong dahilan ng pagbara at pag-backflow ng tubig mula sa dagat. Dredging ang gagawing solusyon ngayon ng mga otoridad para dumaloy ang tubig palabas sa dagat. Yan muna ang latest mula rito sa Pampanga. Balik sa inyo. Maraming salamat, Dave Abuel. Dahil pa rin sa baha sa evacuation center, itinuloy ang burol ng pumanaw na kaanak ng isang pamilya sa Maynila. Live mula sa Maynila, nasa frontline ng balitang yan, si Mobile Journal, Merimon Reyes. Merimon, kumusta ang mga kapatid natin dyan? Cheryl, kaninang hapon, nag-alisan na yung mga evacuees sa iba't ibang evacuation center sa 6 na distrito sa Maynila, maging sa Baseco. Lahat sila nakatanggap ng food packs mula sa Manila Department of Social Welfare. At ang nakita nga lang din natin kanina sa isa sa mga evacuation center, particular doon sa Antonio Regidor Elementary School sa may Santa Cruz, Maynila, mayroong kabaong na ipinwesto muna doon dahil aabutin na raw na mabilis na tumataas na tubig baha yung kuryente, yung linya nito na nakakabit dito sa kabaong. Aabot na raw ng lagpas tuhod, kaya kinailangan nilang magtulungan na ilipat mula sa isang bahagi ng kanilang eskinita nila Erica Agustin etong burol ng kanyang ama punta dito sa evacuation center. Buong araw, hindi ganun kalakas yung buhos ng ulan at humupa rin ang tubig baha sa iba't ibang bahagi ng Maynila. Pero hindi naging ligtas ang Kamaynilaan sa naging pagtaas naman ng tubig baha nitong mga lumipas na araw. Nilalangoy na ng mga residenteng yan sa Caloocan ang lampas taong baha bunsod ng maghapong ulan. Sa video ng content creator na si Ninong Chicken, halos malubog ang La Purisima Conception Chapel. Dahil rumaragasa ang baha, patuloy pa ang malakas na ulan.
Gumamit na sila ng lubid para ligtas na marating ang mga stranded na residente sa looban. Dito, isinakay nila ang mga bata at matatanda sa rescue boat. Ang isa pang inilikas, ang imahe ng Poong Jesus Nazareno. Tila prosesyon sa masamang panahon ang makikita sa video. May nakaalalay sa rebulto, habang karamihan hawak ang bangka at dahan-dahan na itinutulak sa baha. Maya-maya, bigla na lang kumanta ang mga rescuer na siya ring deboto ng Poon. Kung halos lampas tao naman ang sitwasyon sa Caloocan, mistulang ilog ang kahabaan ng Espanya Boulevard dahil sa abot tuhod nitong baha kahapon. Sa isang punto, kita na malakas pa nga ang alon nito dahil sa mga dumadaang sasakyan. Kaya ang mga commuter, lalo na ang mga estudyante, lusong sa tubig. Naipit din sa baha ang ilan sa mga motorista. Cheryl, sa talk ni Yorme, yung kanyang live broadcast ni Manila Mayor Isko Moreno, kanyang ibinalita yung pagbabahagi ng Manila LGU ng doxycycline, yung gamot laban sa leptospirosis sa UST, University of Santo Tomas, kung saan mayroong mga estudyanteng na stranded nitong lumipas na araw. Maging sa mga local health center na kanina hanggang tanghali ay bukas yung kanilang leptospirosis lane. Maging naman sa mga publikong ospital, maaari pa rin pumunta ang ating mga kapatid na mangangailangan ng kanilang regular na check-up o di kaya ay tulong, lalo-lalo na sa karamdaman na may kinalaman dito sa hindi magandang panahon. Samantala, ang sinabi din ni Moreno, ni Mayor Isko, ay antabayanan daw ang magiging announcement o advisory ng lokal na pamahalaan kung magkakaroon ng suspensyon ng pasok muli bukas tulad nitong mga lumipas na araw sa mga paaralan. Cheryl. Maraming salamat, Merymon Reyes. Matapos sumupa ang baha sa ilang lugar sa Quezon City, puspusa naman ang paglilinis ng mga residente. Live mula sa Quezon City, nasa frontline ng balitang iyan si Ian Suyu. Ian, sa mga oras na ito, ano na ang itsura ng mga kalsada dyan? Maputik pa ba? Julius, medyo maputik pa dahil magkahalong putik at basura nga ang nating naapektuhan ng pagbaha sa iba't ibang bahagi ng Quezon City, kaya't ang hiling nga nila bigyan sila ng agarang tulong para malikom at malinis na kaagad yung mga basura dahil napakarami nga talagang humaharang na sa kalsada kanina at maging sa mga kabahayan nila nagsipasok na yung mga basura dahil tigil ang ulan. Dahil sa walang tigil nga na pag-ulan, nagtaas naman ang baha sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila, pati na rin sa Luzon. Sa Quezon City nga, dito sa Saverville Avenue, umabot hanggang binti ang baha at ang ilang mga residente nga, tila hindi na sapat para sa kanila yung simpleng pagligo dahil naglabas na nga ng jet ski ang iba sa kanila. At sa bahagi na makikita ang isang SUV na humaharurot ang baha. Bigo itong makatawid at tumirik na lang at lumutang sa baha. Agad sumaklolo mga lalaki para maialis sa baha ang kotse. Kitang abot hanggang sa bewang ang baha noong panahon na yan. Sa Apolonio Samson naman, lampas tao na ang baha at umabot na nga ito sa basketball ring ng kanilang court. At kasabay niyan, tila walang humpay ang naging pag-ulan. Dahil maging sa Araneta Avenue na pangunahin ding binabaha, Barangay Mariblo na kinaroroonan natin, wala na nga ang pagbaha ngayong araw at isa ito sa mga pinaka-apektadong lugar dahil medyo low-lying area nga ito at flood prone. At ayon nga sa mga residente, nasa mahigit 6 na talampakan daw o lampas tao ang inabot ng baha dito kaya pahirapan silang makaalis sa kani-kanilang mga kabahayan. Ang tubig halos umabot na rin sa ring ng basketball court kaya kasama ang baha at napakaraming basura hapon para lamang makuha ang mga binahang residente. At nang wala ng ulan, tila naging dagat ng basura naman ang lugar. Ayon sa mga nakausap natin, ngayong araw lang din halos humupa yung baha kaya ang mga nakatira rito ay ngayon pa lang din nakapagsimulang makapaglinis. Sinusulit na raw nila yung pagkakataong makapag-ayos. Butan din namin kanina na nag-abala sa pagkukuskos ng kanilang mga binahang gamit. Naglilinis na lang ng kalat. Yung mga ibang gamit na binaha.
Inabot yung bahay? Oo, inabot po. Hanggang dito ko dyan sa loob. Mga gamit, inangat namin. Iba hinayaan. Yung mga pwedeng mabasa, sa baba na lang. Biglang pasok ng tubig. Galing sa likod. Sa ilog. Ilog? Sa ilog lang? Likod ng ilog. Tuwing umuulan talaga nangyari ito? Oo, lalo na pag malakas. Kahit na walang bagyo, paghabagat lang. Pag dire-diretso yan. Nililikom na ang mga basura sa kalsada. Sako, bote, carpet, tarpaulin, kahoy, maging mga lumang appliances, naghalo-halo na. Ayaw na raw kasi nilang patagalin pa na nakatambak ang mga ito lalo't posibleng mangamoy ang basura at magdulot ng sakit sa mga residente. Narito nga. Ito po ang problema dito. Sa akin, yung linis ng mga basura dito, kailangan mahakot agad. Naipon lahat dito sa court dahil pababa. Ito po yung catch basis sa place ko, itong area to. Kaya halos lahat ng basura nasa taas. Dito bumaksak. Sa Barangay Del Monte naman, kung saan inilikas, umabot na kasi ng lampas tao ang baha doon. Ang 82 anyos nga na si Lola Apolinaria at Aling Evangeline aminadong hirap sa ganitong sitwasyon, tila't nagiging cycle na lamang. Paulit-ulit na lamang daw na binabaha sila kapag malakas ang ulan at tatakbo sila sa kanilang mga evacuation center. Mababa yung ilog namin eh. Tapos naglagay sila ng tubo malaki. Ganun pa rin. Nagbaba pa rin. Kunting ulan lang, baha na. Sana po matulungan ng pamahalaan na maayos yung ating mga binabahang lugar para hindi kami laging kabado na sa pagbaha lagi kaming natatakot. Siyempre mas lalo sa amin, marami kaming mga apo. Julius, ganito na nga yung sitwasyon, pakita lang natin. Kahapon, itong court na ito ay isa sa mga binaha, dahil low-lying area ito. Yung likuran niyan, yung mismong creek na ng Mariblo at lumampas na nga daw sa ring nitong basketball court na ito. Yung napakaraming mga basura. Sa katunayan nga, bandang hapon, dumating yung mga tauhan ng Sanitation Department ng Quezon City para linisin itong bahaging ito dahil kanina halo na yung putik dyan, mga kahoy, even yung mga lumang batsa na tinangay mula doon sa creek, na nagpunta na nga rito, at nilinis nila yan kanina, kanya-kanya sila ng dala ng sako, pati na rin ng mga pala, at ang resulta, ito pakita natin sa kabilang bahagi naman. Ito na, yung mga basura. May mga carpet, may mga sofa pa nga na tinangay ng baha. At sako-sako yan na napakarami, halos 2 hanggang 3 oras yung ginawa nilang paglilinis dito lang sa basketball na court na ito, Julius. At ang susunod na step na dyan, hihintayin na nila yung darating na garbage truck, dump truck, para kolektahin na itong mga basura. Ay sisimulan naman ng magtungo dito ng mga tauhan ng BFP para bombahan na yung putik at maialis na. Nang sa gayon ay maging mas malinis na yung lugar dito sa Barangay Mariblo. Yan muna ang latest. Balik sa'yo, Julius. Maraming salamat, Ian Suyu. Mga kapatid, naging ganap ng bagyo ang low pressure area na tatawaging Neneng. Bukod dyan, isa pang LPA ang binabantayan na posible ring maging bagyo. Dagdag pa yan sa nagpapaulan ngayong habagat. At para bigyan tayo ng komprehensibo at mas klarong impormasyon sa lagay ng panahon, kasama natin ang ating weather frontliner, Alvin Pura. Alvin, bago natin puntahan itong bagong bagyo na na-develop, balikan muna natin yung ulan na naranasan natin kahapon. Yun ba ay sa atin lang sa Metro Manila or yung buong naaapektuhan ng hanging habagat? At ang sinasabi pa, Malaundoy daw yung naranasan natin. Totoo ba yun? Yes, Cheryl, medyo hindi tama ang comparison yung Malaundoy, pero malakas yung ating mga pagulan. Dito sa Metro Manila, sa katunayan, nakapagtala nga tayo ng 202.1 millimeters sa loob lamang ng 5 oras. Pero base sa mga nakuha nating datos is isolated siya
sa Metro Manila. Yung iba, malalakas din po yung mga pagulan at tuloy-tuloy, pero hindi ganito kabigla. Ang nakikita nating dahilan dyan is yung tinatawag nating supercell thunderstorms o isang thunderstorms na may kalakihan kumpara sa normal. Kung mapapansin nyo or kung maalala nyo, last year nangyari na po yan na sobrang init ng panahon at nagpabaha ang isang supercell thunderstorms sa Metro Manila. At ganitong panahon din yan. At kung ikukumpara naman natin sa Bagyong Undoy, kung titingnan na natin itong 455 millimeters over a 24 hours, so malamang dito po nila kinumpara yan, kung mapapansin nyo is kalahati, pero ito ay mas mahaba, 24 hours. Ito naman ay 5 oras lang. So magmumukhang mas mabilis at mas malaki ito kasi hahatiin mo to at paparamihin mo pa yung oras. Ang hindi natin nakita is yung 341 millimeters na pag-ulan. Ng 455 na yan ay ibinuhos lamang sa loob ng 6 hours. So halos doble ng pag-ulan ng Bagyong Undoy sa parehong oras. So, ibig sabihin yan, mas malaki ang pag-ulan ng Bagyong Undoy, mas malawak at mas maraming na-damage. At maliban dyan, ito pong Bagyong Undoy, hindi lang yan localized, kagaya ng binanggit natin kanina na halos Metro Manila lang yung ganyang biglang pag-ulan. Ang Bagyong Undoy ay nagpaulan din sa area ng Tanay, dyan sa Sierra Madre na kung saan, dyan dumadalo yung ilog natin. Kaya mas maraming nabaha, lalong-lalo na dyan sa Marikina. At kung bibigyan natin ng reference, yung Marikina River natin, pinakamataas yan, 17 meters, alert level 2 kahapon, ng kasagsagan ng ulan natin. At dito sa Bagyong Undoy, pumalo yan ng 21.5 meters. So, halos nandun na, doon sa pinakadulo ng ating metro sa Marikina Sagutin River. naman natin yung maraming tanong ng mga kababayan natin. Kasi sinabi natin kagaya kahapon ay tuloy-tuloy na mararanasan, makakaapekto ang habagat sa ating panahon. Pero ang tanong, kagaya, partikular mga kapatid dito sa Metro Manila, tinatanong nila, nasaan ang ulan? Akala ba namin tuloy-tuloy pa rin yung habagat? Cheryl, aktibo yung ating habagat at nakadepende yung ating mga pagulan dun sa nabubong mga kaulapan dito sa may West Philippine Sea. Kung meron tayong satellite image kanina, yung ating bulto ng mga pagulan ay offshore, medyo malayo sa ating bansa at nakakonsentrate yan, nakatanggap ng maraming pagulan itong lugar ng Mindoro at ilang bahagi ng Cavite at Batangas. Yung ating mga bulto ng malalakas na pagulan ay hindi masyadong umabot sa Metro Manila. Kaya nagkakaroon tayo ng tinatawag na breaks in rains o yung mga breaks sa ating mga cloudiness na kung saan sumili pa nga yung ating araw. Pero ngayong gabi, nagpapatuloy na yung ating mga pagulan. Although hindi ganun kalakasan, meron tayong mga hina, katamtaman at kung minsan malalakas na pagulan. So ganito po ang sistema niyan, Cheryl. Yung ating mga kaulapan, nabubuo dito, nagtatravel papunta sa atin, umuulan, nabubuo ulit, nagtatravel, tapos umuulan ulit. So para siyang conveyor belt. So depende sa mga nabuong kaulapan dito, kung malalakas po yan, at sa mga pumupuntang kaulapan sa atin. So kanina, nagkaroon tayo ng breaks sa mga pagulan, at ngayon gabi, nagpapatuloy muli yung ating mga pagulan. Nakarating na ulit yung mga nabuong kaulapan dito sa may West Philippine Sea. At Cheryl, mananatiling aktibo yung ating habagat. At tinanong nga ni Bo kahapon, hanggang kailan yung ating habagat? Meron pa tayong at least 2 days na may kalakasan pa ito. Pero by Thursday hanggang Friday, nakikitaan natin ito ng pag-taper down o bahagyang paghina. Pero mananatili po yung aktibo. Magpapaulan pa rin yan sa western section ng ating bansa. Pero sa Metro Manila, mababawasan ang epekto. So ipagpasalamat pa rin natin dahil sabi mo nga nagkaroon ng pauses or break. Nagkakaroon talaga ng pauses and breaks ang pag-iral po ng hanging habagat. Nakahinga-hinga tayo ng kaunti. Yes, Cheryl. Pero kung mapapansin naman natin, medyo mahangin pa rin at maulap yung panahon natin. At yun nga, sabi mo, magpapatuloy ang mga pag-ulan ngayong gabi at marahil hanggang bukas. Anong mga probinsya ang kailangang maghanda pagdating pa rin sa pag-iral ng hanging habagat? Cheryl, ngayon nasa ibaba naman yung ating concentration ng mga pagulan dahil doon sa flow ng hangin natin papunta sa Bagyong Neneng. Ang Mindoro, Occidental at Oriental Mindoro, nandiyan natin nakikita yung intense hanggang, heavy hanggang intense rains natin. Cavite, Batangas, Zambales at Bataan. Pero etong natitirang bahagi ng Ilocos Region, Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Benguet, Abra, kasama dyan ng Baguio City. Meron pa rin tayo dyan kung minsan malalakas sa pagulan dahil sa epekto ng habagat. Maging ang ilang bahagi ng Central Zone, Nueva Ecija, Tarlac, Pampanga, Bulacan, maging dito sa Metro Manila, kung mapapansin natin, is bumabalik na yung ating mga pagulan ngayong gabi. So mas masarap tayong makakatulog ngayon, mas presko. Pero yan, medyo traffic pa rin po. At dito nga sa Rizal, apektado rin yan ng habagat, maging dito sa natitirang bahagi ng Calabarzon. Pagpapatuloy pa yan hanggang bukas yan. At sa pagpasok o pag-develop, kanina kasing umaga ay low pressure area pa lamang itong binabantayan ng Pag-asa. 2 yung low pressure area. Pero yung nasa loob ng PAR, abay ngayon isang Bagyong Neneng na. Ito ba ay inaasahang lalakas at paano ito makakaapekto sa ating magiging panahon? Yes, tama ka dyan, Cheryl. Kanina ang alas 2 ng hapon, naging bagyo yung ating binabantayan low pressure area sa loob ng ating PAR.
Pero ito po ay napakalayo sa ating landmass o kalupaan. Ito ay huling namataan ng Pag-asa sa layong 1,025 kilometers east ng extreme northern Luzon. At ito po ay isang mahinang bagyo o nasa tropical depression category. Hindi natin yan nakikitang maglandfall or tumama sa lupa. Yan po ay kikilos lamang dito sa itaas na bahagi ng ating bansa papunta dyan sa area ng Taiwan. Samantalang yung low pressure area sa labas ng PAR, may kataasan na rin po ang tsansa niya maging isang ganap na bagyo. Pero sa ngayon, ito pa ay tutungo dyan sa direksyon ng Hong Kong at hindi natin nakikitang pumasok pa sa ating area of responsibility. Ito lang bagyong Neneng ang mabibigyan ng local name, pero yung dalawang yan, dumadaloy dyan, papunta yung ating habagat o southwest monsoon na kung saan patuloy nga itong makaka-apekto sa atin sa mga susunod pang mga So paano? Meron ka kasing binabanggit palagi na pag yung magic, ano ba yun? Yung critical... general area natin. General area ito, yung may box dito, na pag nandyan yung sama ng panahon at may habagat, lalong mapapalakas o ma-enhance. So ganyan ba ang gagawin nitong tropical depression, Neneng? Yes, Cheryl, tama ka dyan. Meron tayong general area dito sa pagitan ng southern Japan, sa Okinawa, at northern Luzon, na kung saan pag dumadaan yung ating bagyo is humihila yan ng habagat na dumadaloy papunta dito at nakaka-apekto sa Metro Manila. Sa katunayan, itong mga nakarang araw pa is affected na tayo ng ating habagat o southwest monsoon. Mananatili po yan dyan sa general area na yan at ito pang low pressure area na nasa labas ng PAR is tumutulong din sa paghila ng ating habagat. Kaya consistently nagpapaulan yung habagat dito sa ating lugar. So tama ka, Ma'am Cheryl, ito ay magpapalakas ng habagat habang kumikilos dito sa ibabang bahagi ng southern Japan. Siguro huling paalala muli sa ating mga kapatid, kahit na medyo humuhupa po yung mga pag-ulan, wag tayong magpakampante. Manatili tayong alerto. Again, ano-anong mga lugar yan sa Luzon at maging bahagi pa rin ng Visayas. Ano? Yes, Cheryl, Go tama ka ahead. dyan. Yung ating mga pag-ulan, minsan nga sumisili pa yung ating araw, pero again, mataas ang tsansa ng ating pag-ulan. Anumang oras sa maghapon, posible tayong makaranas ng mga katamtaman at kung minsan malalakas na pag-ulan. Lalong-lalo na kapag meron tayong thunderstorms. At gaya nga ng naranasan natin itong nakarang araw, posible yung ating tinatawag na supercell o yung ating mga severe thunderstorms. Yan po yung ating mga thunderstorms na nagdudulo talaga ng malawakang pagbaha. Although, yan po ay hindi masyadong nagtatagal, pero certain tayo na may pagbaha yan dahil nga in a short period of time, medyo may karamihan yung ating tubig na natatanggap kapag meron tayong mga thunderstorms. Okay. Ang sinasabi rin ng Pag-asa, ihabol din natin, Alvin, may isa pa actually bagyo pero napakalayo pa, nasa may Pacific Ocean pa raw po. Pero next week na natin po problemahin yun. Sa sobrang layo, nasa around 3,000 kilometers away pa. So babantayan pa rin natin yan at bibigyan kayo ng update ng ating weather frontliner na si Alvin Pura. Thank you, Alvin. Thank you. Nagtitiis sa hindi na humuhupang baha ang mga residente ng isang barangay sa Hagonoy, Bulacan. Ang iba sa kanila tila nasanay na raw. Live mula sa Hagonoy, nasa frontline na balitang yan si Mobile Journal Daniel Dayaw. Daniel, gaano ba katindi ang problema ng baha dyan? Julius, umulan man o hindi, high tide man o low tide, hindi na raw talaga humupa ang baha dito sa ilang barangay sa Hagonoy, Bulacan. Ilan sa mga tinuturo ng residente ay ang kawalan ng flood control barrier. Tila ghost town na ang Merida Queens Home Subdivision sa Hagonoy, Bulacan. Wala na halos makikitang tao sa labas. Halos 6 na taon na raw kasing lubog sa baha ang lugar. Kaya nasa 70% ng mga residente ang lumikas na. Kaming mga naiwan na lang po rito yung mga alang kakayanan para magsilikas. Nagtitiis na lang kami dahil ala naman po kaming pampagawa sa ibang lugar. Nagkakasakit na raw ang ilang residente. Katulad na lang ni Dick Velasco na nagkaroon na ng skin asthma. Yung tubig, maruming tubig, tapos yung clean out, ibababa ko yung kamay ko. Nagkakaroon po ako ng mga rashes ng ganito po. Kabilang ang lugar sa apektado, gaya na lang ng Barangay Santa Monica, na kapag nagpapakawala ng tubig ang Bustos Dam, pati na kapag umaapaw ang Pampanga River, ay apektado. Ayon sa mga residente, dahil sa climate change at ibang hindi naipatupad na flood control projects, ang dahilan kung bakit inaabot ng tubig ang matataas na lugar. Sa Kalumpit, Bulacan, ilang linggo na ring hindi humuhupa ang baha sa Barangay Iba o Este. Abot bewang pa naman ang tubig. Kaya karamihan ng residente gumagamit na ng bangka sa kalsada. May iba namang nag-improvise gamit ang gulong ng truck. Meron ding bubong kotse na gawa sa fiberglass. Nilagyan niya pa ito ng upuan para sa mga magpapatawid sa mga bahang daanan. Bali ang ano namin dito kasi yung bawat isang tao 50.
50. Oo. Pag special po? Yun, 100, palalo na kapag isa lang, walang kasama. Sa tala ng Kalumpit LGU, higit 4,000 residente ang apektado ng baha sa Barangay Iba o Este. Julius, sa ngayon patuloy pa rin ang pagbuhos ng Bulacan. So kung makikita mo sa aking likuran ay tila tumataas na nga yung tubig dahil simula na nga daw ng high tide ayon sa mga residente. Samantala ayon naman sa Hagonoy MSWDO, meron pa ring bukas na 14 na evacuation centers. At ayon sa kanila tinatayang mahigit 200 pamilya pa rin ang apektado ng habagat. Julius. Maraming salamat, Mobile Journal Daniel Dayaw. Rumagasa ang baha sa Cainta, Rizal matapos mawasak ang perimeter wall sa kanilang lugar. Ang naranasan ng mga residente, mas matindi pa raw kumpara sa bagyong Ondoy. Live mula sa Rizal, nasa frontline ng balitang yan si News 5 Videolante, Joanne Alatiit. Joanne, paano nasabing mas malala nga sa bagyong Ondoy yung naranasan dyan? Yes, Sherry, nandito tayo ngayon sa Village East Subdivision, Cainta, Rizal, kung saan ang lugar na ito ay nakaranas ng matinding baha alas 3 ng hapon kahapon. Cheryl, dito sa aking likuran, makikita niyo ang bakod na yero na yan. Kung saan nandyan sa likod niyan ang isang perimeter wall na katabi mismo ng creek kung saan nasira ang perimeter wall at nagkawasak-wasak at tumaragas ang tubig dito sa Village East Subdivision. Ngayon, Sherry, ang sitwasyon dito, malinis na ang kalsada. Natanggal na rin ang mga basura, ngunit may bakas pa rin ng mga lupa, putik na dulot ng baha. Sherry, dito sa aking kanan, pakikita ko sa inyo ang pamilya Bernardo na gumawa ng isang DIY para hindi sila pasukin ng tubig baha kung sakaling tumaas man ulit ang tubig. Sherry, itong gate na to, makikita merong nilagay sila na makapal na bakod. Hindi to ordinaryo bakod, pero sa gilid nito may mga goma para hindi pumasok ang tubig kung sakali man tumaas ulit ng lagpas tao. Ngayon, Cheryl, pakikita ko sa inyo sa loob ng kanilang bahay. Dito sa kanilang garahe. Cheryl, medyo madulas lang. Cheryl, dito nga, pakikita ko sa inyo, yung sasakyan nila ay itinali na nila sa gate. Nilagyan nila ng tali para hindi na lumutang kung sakali mang tumaas ulit ang tubig. Dahil itong sasakyan nila na to, ng isang sasakyan nila ay inagos ng halos 1 kilometro palabas dito sa kanilang garahe. At nakita na lamang nila doon malapit mismo sa gate ng kanilang subdivision. At Sherry, naglagay din sila, Sherry, ng mga sandbag para kung sakali man na lumakas man ang agos ng tubig na galing doon sa gate at hindi magkikiba itong gate nila. At Sherry, pakita ko ulit sa inyo, itong lubig na to ay proteksyon nila. Itinali nila ang gulo ng kanilang mga sasakyan para hindi anurin sa kung sakali mang lumutang ulit at tumaas ang tubig baha. Dahil naranasan nila, Cheryl, dito noong panahon ng bagyong Enteng na itong sasakyan na to ay lumutang ng halos 1 kilometro palabas ng kanilang garahe. At Cheryl, ito nga, kasama natin dito si Nancy, Nanay Elena. Kanina mangiyak-iyak siya nung pinakausap ko na naranasan nila, trauma para sa kanila, ang naranasan nila nga baha dito. Ano ba yung nangyari dito noong panahon ng bagyong Enteng? Yung Enteng po, dati ang gate namin is wala pang ganito, wala pang plate. So, nasira ang riprap, rumagasa ang tubig dito sa harap ng namin. Rumagasa ang tubig dito sa loob dito sa tapat mismo namin. At pumasok yung tubig, sapul dito sa loob. Sa sobrang lakas ng pressure ng tubig, bumukas ang gate, nakalabas yung isang sasakyan na may 1 kilometro ang layo na narating ng sasakyan. So yung pangyayari naman kahapon, nasira ulit ang bakod dahil nag-overflow daw tong riprap namin. Pumasok ulit, sobrang lakas ng tunog na narinig namin, kalampagan, at nasira yung bahagi nung sinisilungan ng caretaker ng mga nag-aalaga ng manok. So, Nanay, maraming salamat po. Sana lagi kayong mag-iingat dito. At Cheryl, ito nga,
ang pakiusap na lamang ng mga residente dito, hindi lamang dito sa Village East Subdivision at sa buong Cainta Rizal, na sana magawa na ng paraan at maayos, tulungan sila na maayos ang creek na nasira na yan, yung perimeter wall na nasira na katabi ng creek, upang maibsan naman ang kanilang pangamba na maulit-ulit ang pagtaas ng tubig baha dito. Mula dito sa Cainta Rizal, ako po ang inyong vigilante, Joanne Alatiit, News 5. Maraming salamat, Joanne Alatiit. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga umaarangkadang showbiz balita ngayong Martes. Ang status, 2 valid winners para sa Best Actress sa Cinemalaya 22. It's a tie para kina Pokwang at Ruby Ruiz. Pati na sa young actors na sina Lucas Andalio at KD Omalin. Nasa frontline ng balitang yan, si News 5 Entertainment Correspondent Von Belinario. Status to valid winners para sa Best Actress sa Cinemalaya 22. And the award goes to Pokwang for 2 valid IDs at Ruby Ruiz for status rejected. Sa lahat po ng mga nanood, alam ko mahirap ang buhay ngayon, tipid-tipid. Pero nandiyan kayo, sumuporta kayo, pinatunayan yung kaya ng Pilipino. Kaya natin po, bangon industriya. Status accepted. Salamat! Record-breaking ang panalo ni Ruby na meron ng 4 Cinemalaya Acting Awards. Pinakamarami siya sa kasaysayan ng festival. Solo naman ni Martin Del Rosario ang Best Actor Award para sa pelikulang Tayo Lang Ang Nakakaalam. Habang Best Supporting Actress si Between Escalante for Animal. At gaya ng Best Actress Award, meron ding nagtay sa Best Supporting Actor. The future is bright para sa mga batang aktor na sina Lucas Andalio ng Mag-iina at KD Umalin ng Hand of God. Thank you po sa Lord na nagbibigay sa akin ng blessing po na ito. At thank you po sa award na po na ito. At sa mga lahat ang naniwala sa akin. Nagpapasalamat din po kay Lord kasi ginaban niyo po ako sa aking first Cinemalaya full-length film. Hakot Award ang psychological horror film ng Mag-iina. Nakuha nito ang Best Film, Best Original Musical Scoring, Best Production Design, Best Screenplay at Best Director para kay Direk Giancarlo Abrahan na humugot pa sa kanyang acceptance speech. Alam niyo, marami sa mga nanonood ng Mag-iina ang may parehong reaksyon. Nakakasuka raw, nakakadiri. Ang totoong nakakadiri, ito ay ang paulit-ulit na nangyayari sa totoong buhay. Ang totoong horror story ng bansang ito ay hindi ang nangyayari sa aming pelikula. Nangyayari ito sa Malacanang, sa Kongreso, sa Senado. Huwag po tayong matakot, huwag po tayong mamanhid, makibaka, reject Paxilica. Malalim din ang hugot ng pelikulang 2 valid IDs na nakakuha ng Audience Choice Award at Special Jury Award. Ang target audience din namin ay sana yung mga legislators and mga policymakers na sana padaliin ang pagkuha ng ID at pagandahin ang ating healthcare system. Ang pelikulang Tatak Cinemalaya, kwento ang puhunan. Mga kwentong may sinasabi at mga kwentong refleksyon ng ating komunidad. Nagbabalita mula sa Frontline, Von Belinario, News 5. Susunod, kabi-kabilang landslide na itala sa Olongapo City dahil sa halos walang tigil na ulan. Pasintabi po, ahas at daga naglabasan sa gitna ng baha. Derek Ramsey at negosyanteng nakabili sa kanyang supercar na may peking plaka, voluntaryong isinuko sa LTO ang sasakyan. At late na pag-anunsyo ng class suspension ng mga LGU, ikinayamot ng isang aktor. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa.
Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Gumuho ang lupa sa ilang lugar sa Zambales dahil sa pananalasa ng habagat. Nag-iwan yan ng pinsala sa ilang negosyo at paralan. Live mula sa Zambales, nasa frontline na balitang yan, si Mobile Journal Arles de los Santos. Arles, kumusta na ang sitwasyon dyan? Umulan pa ba? Julius, tuloy-tuloy pa rin ang pag-ulan dito sa Zambales kung saan kabi-kabila nga ang naranasan na landslide sa iba't ibang bahagi ng lalawigan dahil sa ulan na dala ng habagat. Sa Olongapo City pa lang ay 4 na agad ang naitalang pagguho ng lupa. Kita ang malawak na pagguho ng lupa sa bahagi ng Baloy Barreto sa Zambales Highway. Bumigay ang padera at nabuwala ang ilang puno at kable ng kuryente sa lugar. Dahilan para matabunan ng lupa ang 2 motor habang nasira ang unahang bahagi ng isang tricycle na ginagamit sanang pang-deliver ng prutas. Walang naitalang nasugatan o nasawi sa insidente pero labis ang panghihinayang ng fruit vendor na si J.R. Melu dahil tila napulbos ang maliit na negosyong kanyang naipundara. Lalo pat ito lang ang kanyang pinagkukunan ng pondo para pampaaral sa mga kapatid. Pakinggan natin ang kanyang pahayag. Baka siguro sir, ilako ko muna yung mga tiraong panindag. Pag-isipan sir kung anong next nating papasukin negosyo sir. Sa boundary naman ng Barangay New Cabalan at Old Cabalan sa Olongapo City pa rin, halos lamunin na ng lupa ang retaining wall sa precast area na ito. Ayon sa DPWH Zambales, hindi na ito kinaya ang dami ng tubig sa 3 linggo ng pag-ulang nararanasan sa probinsya. Dahilan para lumambot na ang lupa at kalaunay bumigaya. Pero kapansin-pansin ang maiikling sheet piles ng istruktura. 10 araw daw ang kakailanganin para makumpuni ito. Sa Calaclan, Olongapo City pa rin, nagiba ang bakod ng Seria Soriano Esteban Integrated School 1. Yan ay matapos gumulong ang isang malaking bato mula sa bundok. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang clearing operation sa mga naturang lugar sa Olongapo. Umabot na rin sa 300 pamilya o higit 1,000 individual ang inilikas dahil sa pinsala ng habagat. Sa Subic, Zambales naman, baha ang naranasan dahil sa pag-apaw ng mga ilog, kaya ang mga putik na iniwan nito pinsala ang naranasan ng mga residente. Umabot pa nga raw ng hanggang tuhod ang tubig dito. Ang ilan nag-DIY na bilang proteksyon sa baha. Naglagay na sila ng sandbag para hindi agad pumasok ang tubig sakaling muling umapaw ang kalapit na ilog sa lugar. Samantala, sa Botolan sa Zambales, bumigay ang bahagi ng Bukaw-Daig dahil sa pananalasa ng habagat. Kaya naman patuloy ang paglalagay ng mga sandbag ng DPWH Central Luzon bilang pansamantalang hakbang sa mga napinsalang dike rito. Yan ay para makatulong na maiwasan ang matinding pagbaha sa mga kalapit na komunidad sakaling umapaw ang mga katabing ilog. Julius, kung kaninang tanghali ay pasulpot-sulpot at nagpapakita ang haring araw, ngayon ay walang patid na ang pag-aagawan ng ambon at ulan ang ating nararanasan dito sa Subic, Zambales. Sa huling tala ng pag-asa ay nasa orange rainfall alert status o heavy rainfall ang maaring asahan sa probinsya sa mga susunod na oras. Ibig sabihin, posibleng maranasan ang malakas na ulan, maging ang malalang baha sa mga flood-prone areas at maging ang pagguho ng mga lupa o landslides. Yan muna ang latest mula rito sa Subic. Balik sa iyo, Julius. Maraming salamat, Mobile Journal Arles de los Santos. Target ng MMDA at DPWH na kumpletuhin ang updated drainage master plan para sa Metro Manila. Pati pagtatapon ng basura, balak na ring lagyan ng single ticketing system. Live mula sa Mandaluyong, nasa frontline ng balitang yan, si Gerard de la Peña. Gerard, ano pa ang napag-usapan ng 2 ahensya para nga malabanan ang pagbaha? Alam mo, Cheryl, napakaraming ulan ang bumuho sa Metro Manila kahapon. Kaya naman pinag-iisipan ng MMDA yung mga pwede nitong gawin. Lalo't mukhang mauulit at mauulit yung ganitong klaseng ulan dahil sa climate change. Baha at traffic ang dinanas ng maraming commuter at motorista sa Metro Manila kahapon matapos bumuhos ang napakalakas na ulan. Kaya marami rin dismayado sa MMDA. Anyari raw sa mga inspeksyon,
tapos biglang baha. Naiintindihan naman daw yan ni MMDA General Manager Nicolas Torre III. There's really nothing to celebrate about talaga nakita natin ang paghihirap ng ating mga kababayan and we really commiserate with them. Kaya ngayon, pinag-iisipan na nila na mag-livestream ng kanilang flood monitoring tuwing may baha. Nang sa gayon, alam ng mga commuter at motorista kung saan ang traffic at kung aling mga bahang lugar ang dapat iwasan. Posible rin daw itong gamitan ng high-tech cameras para mas real-time ang pagmamatsyag. Meron namang mga drainage system sa Metro Manila. Pero ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, luma na ang ilan sa mga ito. Kasi marami dito, lalo yung mga main roads natin. Ano pa yan eh? Marami dyan. Post-war pa yan. Post-World War II pa yan. Hindi pa napapagitan yung mga drainages natin along major roads, like Taft, especially in Manila. No, so kailangan talaga, including Espanya. So kailangan talaga magpagit na tayo. And to me, that's a top priority. Hindi raw overnight ang pag-aayos sa problema ng baha. At naiintindihan din ni Dizon ang gigil ng publiko sa DPWH dahil sa mga palpak at questionable flood control projects. Pero giit niya, kailangan ng pangmatagalang solusyon. Walang overnight solution, pero nakikita natin pagka maayos ang pagkagawa, nakikita natin may epektong maganda. So, yun lang, tuloy-tuloy lang tayo. Habang nandito ang Pangulo, tatrabaho lang kami lahat. Target ng MMDA at DPWH na makumpleto sa susunod na taon ang updated Drainage Master Plan para sa Metro Manila. May feasibility studies na rin kasama ang isang Dutch company para sa pagpapagawa ng imbakan ng tubig sa mga government facilities gaya sa Camp Aguinaldo at Rizal Memorial Sports Complex. Pero hindi lang drainage ang tinitingnang problema, kundi pati basura rin. Binabalak ng mga alkalde ng Metro Manila na magkaroon ng single ticketing system laban sa pagkakalat at illegal dumping. Walang boundary ang basura. Kapag bumara sa atin ang mga daluyan ng tubig at nagkaroon ng pagbaha, hindi natin ito tinatanong kung saang lungsod o LGU nagsimula ang problema. Magkakaroon daw ng technical working group para pag-aralan ng sistema na katulad ng ginawa sa single ticketing system para sa traffic violations. At ayon kay San Juan Mayor Francis Zamora, hindi lang 5,000 pesos na multa ang solusyon. Dapat may disiplina rin. It really must be a holistic approach. It really must entail discipline. Yung mindset ng tao na ako ay disiplinado, ako ay magtatapon ng basura sa basurahan at hindi sa ilog. Alam mo, Cheryl, mukhang maraming infrastructure projects, particular yung mga flood control projects ang kailangan pa nating gawin. Pero alam mo, sinabi ng DBM, may pondo naman, may proposed funds para sa flood control projects. Pero para ito sa continuation ng mga nasimula na at maintenance ng mga existing na flood control projects. Itong updated Drainage Master Plan para sa Metro Manila, kailangan pa raw ipagpaalam o isang guni sa mga mambabatas para mabigyan ng pondo para sa 2027 national budget. Cheryl. Maraming salamat, Gerard de la Peña. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Kinol out ng aktor na si Michael Flores ang lokal na pamahalaan kaugnay sa delayed na pagsuspindi ng klase bunsod ng masamang panahon. Sa kanya nga pong Facebook post, iginiit niya na gabi pa lang, malakas na ang ulan, kaya dapat gabi pa lang, sinuspindi na ang mga klase. Sabi niya sa LGU, abay common sense lang. Tuloy pa ni Michael, last week pa raw, ilang beses umanong pumalpak ang pag-aanunsyo dahil kung kailan nasa eskwelahan na ang mga bata, doon pa raw magkakansela ng pasok. Sobrang hassle para sa kanilang mga magulang na magsundo at maghatid sa gitna ng baha. Hirit pa ng aktor, ipaayos na ang mga palpak na flood control projects. Huling linya niya na naka-capital letters pa, sentido común naman. Susunod, may ahas at may daga pa sa baha. At dump truck ng araro ng 3 sasakyan, 5 ang sugatan. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas.
Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o sa amang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga may init na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Hindi lang mga basura ang naglutangan sa baha dahil sa ilang araw na pag-ulan. Sa ilang barangay sa Iloilo City, naglabasan ang mga ahas. Narito ang Frontline Report. Ang nakita sa may Zone 5, Barangay Gustilo, La Paz. Tamang flex lang ang mga residenteng yan, hawak ang ahas na may habang 7 talampakan sa Iloilo City. Nahuli raw ang ahas sa ilalim ng tulugan ng isang residente kaninang madaling araw. So i-turn over na ito sa police station. No? Pagkabigay sa pulis, itinurn over din ang ahas sa Department of Environment and Natural Resources. Sa loob din ng bahay na tagpuan ang ahas na yan sa barangay Tabok, Suba, Haro. Ayon sa mga residente, talagang naglalabasa ng mga ahas sa kanilang lugar tuwing maulan. Sa barangay Kamalig, 2 ahas ang namataang lumalangoy sa baha. Inabisuhan ang mga residente na mag-ingat at iwasan ang paglusong sa tubig. Pero hindi lang ahas ang nagsilabas. Ang dagangang yan, viral sa social media. Imbes matakot ang mga nakakita, tila kinaawaan pa ito. Ultimo dagaraw, nagrereklamo na rin sa baha. Ang isa namang netizen mula sa Mandaluyong, hindi lang daw sa baha na babahala, pati na sa mga patay na hayop na humahalo rito. Pero wala raw choice ang mga tao, kaya nakakagalit na. Hinihikayat ng Department of Health ang mga lumusong sa baha na magpunta sa pinakamalapit na health centers para sa libreng konsultasyon at gamot laban sa leptospirosis. Dahil sa patuloy na pag-ulan at pagbaha, hindi lang ahas at daga ang lumalabas, pati na ang katotohanang resulta yan ng kapabayaan at korupsyon. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Tobias, News 5. Voluntaryong sinuko na aktor na si Derek Ramsey sa LTO ang supercar na sangkot sa paggamit umano ng peking plaka. Ayon kay LTO Assistant Secretary Marcos Lacadilaw, lumapit sa ahensya sina Ramsey at ang negosyanteng pinagbentahan ng aktor ng kanyang Porsche 918. Bukod sa supercar, isinuko rin ng negosyante ang kanyang driver's license. Una nang sinabi ni Ramsey na naibenta niya ang sasakyan pero hindi pa naililipat ang rehistro sa bagong may-ari. Nakatakda na rin ang pagdinig sa kaso sa August 24. Yun hong naging kaso nung supercar na nakapangalan sa artista si Mr. Ramsey ay voluntaryong isinurrender sa amin sa LTO. In good faith naman yung registered owner para maimbestigahan mabuti yung mga pangyayari. Nag-appear sila kahapon sa akin, pati yung negosyanteng kaibigan niya. Tumugon sila dun sa show cause order. Napabilib ni Pinay tennis sensation Alex Ayala si world number 10 Amanda Anisimova matapos ang paghaharap nila sa round of 32 ng Cincinnati Open. Nakuha ni Alex ang first set ng laban pero si Amanda na ang nanaig sa second at deciding set. Inilarawan naman ni Amanda na fighter si Alex, kaya raw alam niya noong una pa lang na hindi magiging madali ang laban. Kinailangan niya raw na mag-improve talaga sa gitna ng laban. Inaasahang sunod na paghahandaan ni Alex ang US Open. Susunod, sensitibong balita. Garapon na may lamang fetus natagpuan sa Iloilo City. At karambola sa Bulacan, 5 sugatan sa pag-araro ng truck. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga
Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Lima ang sugatan sa karambola ng mga sasakyan sa Bulacan. Punot dulo niya ng truck na nawalan daw ng preno. Narito ang Frontline Report. Sa kuha ng rear dashcam ng isang sasakyan, makikita ang isang dilaw na truck. Medyo mabilis ang truck kahit mabagal ang ibang kasabayan. Nang pumihit siya pakaliwa, nabangga niya na ang sasakyan na may kamera. Sa anggulong ito naman, makikita ang truck na lumipat ng linya, saka inararo ang mga nakatigil na sasakyan. Nadamay rin ang isa pang kotse at motorsiklo mula sa kabilang lane. Ang karambolang yan, nangyari nung Sabado sa Cagayan Valley Road, Barangay Matimbubong, San Ildefonso, Bulacan. Batay sa investigasyon ng mga pulis, posible umanong nagkaproblema sa preno ng dump truck. Agad na dinala sa ospital ang 5 sugatan mula sa mga sakay ng pick-up, pulang sedan at motorsiklo. Hindi naman nasaktan ang driver ng truck na kasalukuyang nasa kustodiya ng San Ildefonso Municipal Police Station. Mahaharap siya sa kasong reckless imprudence resulting in multiple physical injuries at multiple damage to property. Nagbabalita mula sa Frontline, Margie Bentulan, News 5. Nadiskubre ang garapong may lamang fetus sa New Lucena, Iloilo City. Ayon sa mga otoridad, bumaha kaya lumambot ang lupa sa tabi ng isang bahay sa Barangay Pasil. Doon na lumitaw ang takip ng garapon na nakabaon sa lupa. Nang hukayin ito, tumambad na may laman pala itong fetus. Hindi pa matukoy kung sino ang naglibing nito sa lugar. Susunod, binahaging selfie ni First Lady Liza Araneta Marcos sa social media, pinatikos ng netizens sa kabila ng malawakang baha sa Luzon. At alam nyo ba kung kaano-ano ni habagat si Amihan? Kwentong, mitolohiya at siyensya mamaya sa K-Alaman. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan man dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga maiinit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Dumipensa ang Malacanang matapos umani ng batikos ang social media post ni First Lady Liza Araneta Marcos sa gitna ng malawakang pagbaha sa Metro Manila. Ipinost ng unang ginang ang litratong ito sa Facebook na may caption na "Happy Monday everyone, excited to start my birthday sabbatical." Ayon pa sa First Lady, no makeup siya, no hairspray, no terno, no heels, no speeches, no official photos, no meetings, no schedule, at no stress. Ayon naman kay Palace Press Officer Claire Castro, nauunawaan nila ang hinaing ng mga Pilipino, pero wala raw masamang gustong ipahiwatig ang First Lady. Bago rin daw humagupit ang masamang panahon, ay abala na ang First Lady sa pagtulong sa ating mga kababayan. Sa mga nagdamdam sa post na ito, naiintindihan po namin ang inyong damdamin. Ngunit huwag po kayo mag-alala dahil tuloy-tuloy po ang pagtatrabaho at pagbibigay ng assistance at ayuda ng pamahalaan para sa ating mga kababayan na nakaranas na ang bawat buhay ay mahalaga. Sa mga na-offend or sumama ang kanilang damdamin sa pag-post na to, walang ibig na ipahiwatig na negatibo ang ating First Lady. Hindi naman po rin nagkukulang ang ating First Lady
sa kanyang pagtulong. Mga kapatid, kapag naririnig natin ang salitang habagat, ulan ang madalas unang papasok sa ating isipan. Pero alam nyo ba, bago pa man ito naging termino sa weather forecast, may kwento na ang habagat sa ating mitolohiya. Sa ilang alamat, ang habagat ay iniuugnay sa hangin at ulan. May mga salaysay pa na inilalarawan siya bilang Diyos o Espiritu na namumuno sa himpapawid, makapangyarihan, mabagsik at mahirap espelingin. Dahil ang ulan na dala nito pwedeng magbigay buhay sa sakahan pero pwede ring magdulot ng pagkasira. Pero teka, hindi kumpleto ang kwento ni Habagat kung wala si Amihan, ang hangin galing sa Hilagang Silangan. Sa ilang mito, abay magkapatid po sila. Sa iba, magkalaban at may kwento ring nagmamahalan sila. Sa mitolohiya, may drama ang hangin pero sa siyensya, diretso ang sagot. Ang habagat ay ang southwest monsoon o hangin galing sa timog kanluran. Kapag aktibo po ito, mas maraming halumigmig ang naipapasok sa bansa. Kaya mas malakas at mas madalas ang pag-ulan. Karaniwan po itong nararanasan mula huling bahagi ng Hunyo hanggang Oktubre. Kaya kapag parang ayaw tumigil ng ulan, habagat ang isa sa mga dahilan niyan. At dito papasok ang 40 days of rain. Hindi po ito literal na 40 araw na walang patidang ulan. Paglalarawan ito ng mahaba at prolonged na pag-ulan. Noong 1972 nga, naganap ang Great Luzon Floods. Umabot sa humigit kumulang 40 days ang matinding pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng Luzon. Nagsimula po ito sa bagyong Gloring na halos tumambay sa silangan ng Luzon. Patuloy nitong itinulak papasok ang mahalumigmig na hangin at ulap. At kahit lumipat na ang bagyo, may mga sumunod pa kaya tuloy-tuloy ang ulan. At ngayon, balik po tayo sa habagat. Pangatlong linggo na ang ulan sa ating bansa. At sa Metro Manila, mahigit 200 millimeters ng ulan ang bumuhos sa loob lang ng 5 oras. Halos kalahati po yan ng 455 millimeters na ulan na ibinagsak ng Ondoy noong 2009 pero in 24 hours. Kaya mga kapatid, ang habagat ay may dalawang muka. Sa mitolohiya, makapangyarihang puwersa ng hangin at ulan. Sa siyensya naman, isa po itong southwest monsoon na malaking bahagi ng ating panahon na pwedeng maging kakampi ng mga magsasaka o kalaban ng mga mangingisda. Yan po ang ating K-Alaman. K-OK. Susunod, mag-iina pinagtataga sa loob ng sariling bahay ang suspect na kaaway ng kanilang padre de pamilya. At pagbabakasyon ni Miss Universe 2015, Pia Wurtzbach sa ibang bansa, pinatikos ng netizens. Welta ng fans, dapat daw sisihin ay gobyerno. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Mga kapatid, Julius Babaw po, nasa Middle East o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan po natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5. Pinagtataga sa kanilang bahay ang isang mag-ina sa Cebu City. Itinuturong suspect sa krimen ang nakaaway ng kanilang padre de pamilya na gusto raw kumanti. Nasa frontlining balita si John Aroa ng News 5 Visayas. Dugo ang kama, sahig at dingding. Ito ang inabutan namin sa bahay ng mag-inang Frank Del at Lizelle Atuel sa Paril, Cebu City. Mahimbing na natutulog ang mag-ina nang biglang pasukin ng isang lalaking may itak. Si Frank Del nataga sa muka at katawan. Sa braso naman tinamaan ang buntis ng nanay. Ang bunso ng pamilya nakaligtas matapos magtago sa kumot. Sa bahaging ito natutulog ang 13 taong gulang na panganay na anak na lalaki ng pamilyang Atuel.
Dito, unang pinunteriya ng sospek ang biktima at walang habas na pinagtataga. At makikita nyo na nagkalat yung mga dugo, bakas ng karumal-dumal na krimen. Tumakas ang sospek matapos ang krimen. Sa hot pursuit operation, nahuli ang itinuturong salarin na kinilalang si alias Loloy. Sa investigasyon, nakaaway umano ng sospek ang mister ni Lizelle na si Gerson sa isang diskuan sa lugar. Yung suspect is pinalabas ng mga in charge sa disco area kasi ang iba na yung isip kasi nag-amok na sa loob ng diskuhan. Siguro, nag-tinting siya ng galit ba? Gagantihan daw sana nito si Gerson, kaya sumugod sa bahay na mag-asawa. Yun nga lang, ang mag-ina ang kanyang inabutan. Sabi pa rumal-dumal talaga, sobra. Parang hayop yung mga batang, wala namang alam ang mga bata dinamay pa. Sana, kung nag-away man kayo ng kapatid ko, kayo na lang sana, wala na lang idamay yung bata. Itinanggi naman ng sospek ang bintang. Bakit ako ang pinagbibintangan nila na nanaksak? Hindi ko ginawa yun, sir. Dahil lang sa binugbog niya ako sa disco, ako na yung kanyang pinagbibintangan. Napag-alaman namang dati nang nasangkot sa iba't ibang kaso ang sospek. Maharap siya sa 2 counts of frustrated murder. Kailangan namang operahan si Frank Del dahil sa matinding sugat sa mukha. Nagbabalita mula sa frontline. Janarua, News 5, Visayas! Itinanggi ni Philippine Air Force Reserve Brigadier General Michael Romero na mayroon siyang Gold Cross Medal Award. Kasunod ito ng pagpuna ng ilang dating general sa mga medalya at award ni Romero. Ayon kay Romero, hindi Gold Cross ang nakakabit sa kanyang uniforme kundi Gawad sa Kapayapaan Award. Nakuha niya raw ang award dahil sa pagtulong sa militar na makakuha ng 3 C-130 aircraft noong 2022. Nagsisilbi pa raw siyang congressman noong mga panahong yun. Ang Gold Cross Medal ay ginagawad lamang sa mga sumalang sa combat veteran o aktwal na pakikipagbakbakan. Kung ombudsman ang tatanungin, suspicious o kahinahinala raw ang medical leave extension ni na Senator Loren Legarda at ng kanyang anak na si Congressman Leandro Leviste. Ang mag-ina, posible yung manong nag-a-apply na ng asylum sa France matapos ireklamo ng plunder at graft ng ombudsman. Narito ang Frontline Report. Extended ulit ang medical leave ni Senator Loren Legarda. Pangalawang extension na yan mula nang lumipad siya pa France. Pero ngayon, hindi malinaw kung nasang bansa na siya. Ang original final na leave ng senadora ay August 3 to 5 lang, hanggang sa ginawa niya itong August 11 hanggang 12. At kahapon nga, kinumpirma ng Senate Secretary na naurong ang balik trabaho ni Legarda dahil extended ulit ang medical leave nito hanggang August 17 to 19. Ang anak naman ni Legarda na si Batangas 1st District Representative Leandro Leviste, nag-file ng 2 buwang leave sa Kongreso. Unang naiulat na kasama niya ang kongresista sa France, pero hiwalay sila ng flight. Ayon sa Travel Authority ni Leviste, mula July 26 hanggang September 24 ang kanyang leave para bumisita sa iba't ibang bansa. Ang galawang yan ay napuna na ng Office of the Ombudsman. Lalo't nangarap sa reklamong plunder at graft ang mag-ina. Sa preliminary investigation ng Ombudsman, kaugnay sa 10 bilyong pisong solar projects. He listed several countries that he would want to, or he intended to visit. And on the other hand, si Senator Loren Legarda is on her, I believe, 3rd or 4th extension of her travel authority for medical reasons, no? Which we have begun to find quite suspicious already. Kailangan na namin i-flag yan. Diba? Dahil meron na siyang ongoing case dito sa Office of the Ombudsman. The last that we heard, both in France. Dahil hindi na pwedeng humiling ng precautionary whole departure order laban sa mag-ina dahil wala na sila sa Pilipinas. Ang maaari raw gawin sakaling tumagal pa ang absence ng senadora at kongresista, i-cancel ang kanilang mga passport. What we can do, and which I believe the team is already taking concrete steps towards, is the cancellation of the passport in case there are grounds to do so. So if there is a prolonged absence and we can consider them fugitives from justice. Nang tanungin naman si Attorney Clavano kung posible bang kumuha ng asylum sa France ang mag-ina, sagot ni Clavano,
possible na nag-seek ng asylum. However, the only ground that she would be using to seek for asylum is political persecution. No? Yun lang po yung pwedeng gawin. Sa huli, umaasa raw ang ombudsman na babalik sa Pilipinas ang mag-ina para harapin ang mga ipinupukol na issue kaugnay sa solar projects. Humingi na ng pahayag ang News 5 kay Senator Ligarda at Congressman Liviste, pero wala pa silang tugon. Pero kung matatandaan, noong August 7, nag-post sa Facebook ang senadora na kinukumpirma ang kanyang medical leave. Humiling din siya sa publiko na huwag bahiran ng maling konklusyon ang kanyang biyahe at huwag din daw iugnay sa anyay mga paratang na walang katotohanan at batayan. Nagbabalita mula sa Frontline, Malu Chivarria, News 5. Pinagbigyan ng korte ang mosyon ni Vice President Sara Duterte na magsagawa ng oral arguments sa kinakaharap niyang kasong grave threats. Ipinababasura ng kampo ni VP Sara ang kasong inihain ng Department of Justice para pigilan din ang posibleng paglalabas ng arrest warrant. Git niya, isa siyang impeachable official. Nag-ugat ang kaso sa umunoy pagbabanta ng bise kina Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez. Isa rin ang grave threats sa articles of impeachment. Wala pang pahayag ang DOJ pero una nilang iginiit na hindi pinagbabawalan ang pagsasampa ng kasong kriminal laban sa Vice-Presidente. Itinakda ng korte ang oral arguments sa Huwebes, August 20. Wagi ng gold medal si Pinoy pole vaulter EJ Obiena sa Golden Sand Competition sa Poland. Tagumpay niyang natalon ang taas na 5.91 meters. At ang milestone na yan, binahagi niya mismo sa kanyang social media account. Ito na ikawalo niyang gold medal ngayong season. Target ngayon ng top 13 world men's pole vaulter na makaangat sa top 10 sa pamamagitan ng mga susunod pang torneo. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Pinagtanggol ng netizen si Miss Universe 2015 Pia Wurtzbach laban sa isang commenter na pinuna ang pagbabakasyon niya sa gitna ng baha sa Metro Manila. Sa post ng asawa ng Miss Universe na si Jeremy Johnsy, ibinahagi niya ang kanilang vacation photos sa Madagascar. Binaha naman yan ng comments. Sabi kasi ng isang netizen, bumabaha raw sa Manila ngayon. At quote-unquote, konting pakiramdam naman. Pumalag ang ilang fans, hindi raw kasalanan ni Pia ang baha sa Pilipinas. Ang dapat daw sisihin ay ang mga nasa posisyon na responsable sa mga palpak na flood control projects. No comment naman dyan ang mag-asawa. At yan nga po ang ating mga showbiz update at K-Alaman ngayong Martes. See you tomorrow mga kapatid. Ako po si Jervy Wrightson. Abangan ulit kami bukas dito sa TV5 sa 1PH RPTV, True TV at 105.9 True FM. Kami ang inyong mga kapatid sa Balitaan at Public Service. Walang iwanan sa Frontline Pilipinas. Susunod na ang Sigabo. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Nasa Estados Unidos, Canada o saan mang dako ka ng mundo, manatiling may alam at may pakialam sa mga mainit na balita dito sa ating bansa. Simulan natin ang bawat araw sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline. Mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.